biggest problem of creative industry right now? Yung pricing, hindi nila alam kung saan mag-aaral. Pangatlo is, hindi nila alam kung saan maghahanap ng work. Overloaded ka na sa task, tapos ang baba pa ng ano mo. Huwag mong mamadaliin. Enjoy mo yung process, pero wag naman yung enjoy na wala ka nang ginagawa. Yung mga malulupit, wala sa school. Nandun na sa field, inunahan na. Pag hindi mo inaral, may iwan ka talaga. Salamat Sir Cap kasi kayo ang bumuo nun eh. Without you, walang PGA. Filipino creatives ngayon, instead of just thinking na freelancer lang ako or graphic designer lang ako, kung mindset mo mag-shift ka na creative entrepreneur ka, negosyante ka, parang mas marami kang magagawang What's the biggest problem of creative industry right now? yung pricing, hindi nila alam kung saan mag-aaral. Pangatlo is, hindi nila alam kung saan maghahanap ng work. Overloaded ka na sa task, tapos ang baba pa ng ano mo. Huwag mong mamadaliin. Enjoy mo yung process, pero wag naman yung enjoy na wala ka nang ginagawa. Yung mga malulupit, wala sa school. Nandun na sa field, inunahan na. Pag hindi mo inaral, may iwan ka talaga. Salamat Sir Cap kasi kayo ang bumuo nun eh. Without you, walang PGA. Filipino creatives ngayon, instead of just thinking na freelancer lang ako or graphic designer lang ako, kung mindset mo mag-shift ka na creative entrepreneur ka, negosyante ka, parang mas marami kang magagawang What's the biggest problem of creative industry right now? yung pricing, hindi nila alam kung saan mag-aaral. Pangatlo is, hindi nila alam kung saan maghahanap ng work. Overloaded ka na sa task, tapos ang baba pa ng ano mo. Huwag mong mamadaliin. Enjoy mo yung process, pero wag naman yung enjoy na wala ka nang ginagawa. Yung mga malulupit, wala sa school. Nandun na sa field, inunahan na. Pag hindi mo inaral, may iwan ka talaga. Salamat Sir Cap kasi kayo ang bumuo nun eh. Without you, walang PGA. Filipino creatives ngayon, instead of just thinking na freelancer lang ako or graphic designer lang ako, kung mindset mo mag-shift ka na creative entrepreneur ka, negosyante ka, parang mas marami kang magagawang going, creators? I welcome you to the Creatives Podcast. We're here to steal your attention, replace it with discussion, and leave you with a lesson to aid you in your venture into the creatives journey. So, welcome to the Creatives Podcast, your go-to source for creativity.
And today, we're thrilled to be recording from the fantastic Bagong Pilipinas Studios. So let's go! Huge thanks to them for providing us with this amazing space. So shout out sa mga cameraman behind the camera. So maraming salamat sa inyong lahat. So let's get started. The Philippine creative industry has undergone a remarkable transformation in recent years. Today, we're going to explore that journey. We'll be discussing how technology, community, and changing perceptions have all played a role in shaping the landscape for Filipino creatives. And to explore this topic, we're fortunate to have a guest who has charted an extraordinary course through the Filipino creative and marketing industry. He is not just a highly accomplished sales professional and digital marketing expert. He is also a community builder. Grabe. And isa ako sa mga member ng kanyang community. And he's the co-founder of Uncap Creatives and the visionary behind communities like Philippine Graphic Artists and the Creative Entrepreneurs Network. From his books to his podcast and workshops, Cap is dedicated to help creatives unlock their uncapped potentials. So, let's welcome Sir Cap Hernandez on the show. Let's go. Hi, good evening everyone. Good Yes. evening Angelo. Good evening. So, ano naman tag dito? How are you Sir Cap? Tag dito. Is this your first time being a guest in a podcast? Hindi naman, pero ano pa rin, medyo naninibago pa rin kasi Yeah. mas sanay akong host. Oo. Oo nga no kasi host ka from Uncapped Potential tapos ngayon guest. Guest, oo. Yeah. So, let's go. So, grabe. Super grateful for this opportunity to have you here in the Creatives Podcast. So, with that said, bago tayo mag-discuss sa ating topics for today, how about we learn more about you? So, Okay. let's go. So, we have this fun game called Red Cap and Blue Cap. Yes, sir. So, nandirito. Ito ang ating red cap and blue cap. So, basically, i-erase mo lang ang iyong cap if you agree on this point if you agree on this side. Okay. So, i-erase niya lang yan. Like, bam, bam, bam. Pwede ba yung ito? Ay, wag. Pwede naman, igaganon. Ayan. Okay, so let's go. Number 1, rely solely on traditional print media for advertising in the past or rely solely in the internet media in the present. Okay. Have a thriving creative career in the 90s with limited digital tools or start your creative career today with endless online resource but intense competition. Experience the challenge of distributing physical portfolios in the past or constantly update your online portfolio in today's fast-paced digital world. Let's go. Have to rely on in-person networking in the past or rely on networking today? Pwede ba? Okay, pwede naman both. Alright, so face the challenge of finding stable freelance work in a saturated market or face the challenge of building a sustainable creative agency from scratch. Alright, deal with clients who undervalue creative work or deal with clients who have unrealistic expectation. Hirap niyan. Parang ang hirap dun Ito na lang. Alright. So, have a viral online portfolio that leads to short-term gigs or a steady stream of long-term clients through consistent networking. Yes, sir. Struggle with online trolls or struggle with in-person critics. Ito na lang. Yep. So, have a very successful local client or a moderately successful international client. Alright. Specialize in creating AI-generated content or focus on developing unique human-created content. Alright. Work exclusively on short-form video content for social media or focus on long-form, in-depth content for niche audiences. Alright. See the Philippine creative industry became a major hub for animation and gaming or a leading force in sustainable and ethical design. Alright. Have the Philippine creative industry become known for its traditional arts and crafts or known for its innovative digital art and design? Naka-future ako eh. Yes, sir.
So, see a future where Filipino creatives primarily work for international clients or a future where they focus on building local business and brands. Let's go. Have the Philippine creative industry be heavily regulated by the government or be completely free and self-regulated? Let's go. See the Philippine creative industry became a major tourist attraction or a major export industry. Let's go. So, and that wraps up Red Cap or Blue Cap, played by Cap Hernandez. Let's go. Sakto, no? So, thank you for playing along, Sir Cap. So, You're that was a welcome. fun way to get to know you a little better. So, kanina meron kang parang nag-hesitate ka doon tawag doon, dun sa question na Networking. yeah. Anong mo doon? Anong take mo doon? Bakit? Kasi, unang-una, mas madali online, pero iba pag face-to-face eh. Masaya rin eh. Masaya rin mag-networking. Although, syempre, kung yung iba, malamang alam na introvert ako, Yeah. talagang nagwa-warm up muna ako bago mag-network. So, ang ginagawa ko, may mga kasama muna ako na ka-close. Kasi eventually, yun na, lalapit na ako kung kanino. Yeah. Pero mas masaya kasi pag face-to-face. Although, ang dali rin pag online muna kakilala, katulad ng iba kong mga network ngayon, online ko muna sila nakikilala eh. Pero eventually, nami-meet ko in person, mas nagiging close. Yeah. Okay. So, ano talaga, yung sa face-to-face, iba yung feel nun eh. Compared dun sa online lang. Oo. True. So, before tayo mag-proceed pa, may question lang ako. What's the story behind the name Cap Hernandez? Is that your real name or screen name lang yon? Ano siya, nagsimula to 2023. Ang name ko talaga Cameron Rafael Hernandez. Pero kasi parang hindi nagsistick masyado yung branding ko. Parang hindi ako masyado nakikilala. Yeah. And I decided, ayusin ko yung personal brand ko. Tapos sakto, favorite Avenger ko si Captain America. Okay, si Captain Oo. America. So, Okay. pag tinatawag kong Cap, feeling Yeah. feeling Captain America kagad. Oo. Parang- Although, syempre, siya buff ako. Alam niyo na. Medyo slightly buff. Slightly. Slightly Na buff. buff. Literal na Pero ayun pala yung story nun. Akala ko kasi dati, ito yung totoong pangalan ni Cap Hernandez. Cameron pala. Cameron. So, sa totoo lang, ayoko nang minimension niya. Oo, talaga. Pero, Oo. okay lang naman. Tanggap Yeah. ko naman na yun yung pangalan ko. Pero, naalala ko rin kasi dati, kung may bago akong work, excited na yung mga lalaki. Ganda siguro ni Cameron, no? Oo. Pagdating ko, ay lalaki pala. Ay, So, ganun yung nangyayari. Oo. Tapos, sakto rin, may ligaw akong mag-cap. So, yan, na-combine ko na lahat ng yeah. ng reasons. Okay, so yun pala ang storya ng behind the branding. Okay, so welcome Cap. Thank you. Yes. Welcome Cap Hernandez in the show. So, okay, now that we are done learning about each other, how about we start the creative exchange? A quick fire Q&A where creative ideas and insights are shared and sparked. So, the Philippine creative industry is booming. But how did it get here? Paano tayo nakarating sa punto na ganito? Na sabi nga as DTI stated that by 2030, we will be a creative hub, Asia's creative hub. So, we're exploring the journey, the turning points, and the incredible opportunities that have emerged. So, we're diving deep into the evolution of the Philippine creative industry. Yes, sir. And before we go through the topic, let us go a bit personal. So, can you share a bit more about your journey? Kasi from credit sales to becoming a country manager and a community builder. Ano yung mga key moments that shaped your career? So, yung dami niyan. Pero, yun talaga, pinakauna kong work kasi talaga, credit card sales agent. So, dito nasanay talaga ako na nagtatawag ng 100 names per day. Ang gamit ko lang, papel. So, nakalista doon lahat ng pangalan. Ruler, ballpen, tapos teleponong di pindot. Yeah. So, By nasanay ako. anong year to? Like, 20... Ano yan, 20 years ago. So, ano siya, 10 years old lang ako nung 20 years ago. Parang binubuking mo ako the age is very aging. Ayun, yes. Yeah.
So, pero mga 20 years ago yan. So, 2001? Oo. 2001, mga ganun. Oo. Pero tag dito, pero introvert ka. How is it like nakaka-drain ba 'yun para sa Nakaka-drain siya, pero yung maganda kasi doon nakakatawa. Meron akong friend na kasama. Oo. So, yung mga calls niya nakakatawa eh. Tipong may isang time humirit siya. Parang, hi, may I speak with, kunwari, Dr. Reyes. Oo. Ay, patay na. Tapos tawa na kami lahat. Parang, okay, sige. Parang yung mga leads kasi noon, sobrang minsan basura talaga. Yung 100 names. Siguro makakausap lang namin 20. Interested 7. Mako-close lang namin siguro. Masaya na kami kung makaklose kami ng isa doon. Oo. Kasi as credit card sales agent, syempre kailangan pa i-CI yun. Oo. Interested pero bagsak yung Oo. credit history. So, ganun yung nangyari nung time na yon. So, masaya kasi may group kagad ako, may kaibigan ako. Tapos may mga ibang nakasama rin ako nung time na yon. Yeah. Which is very good. Tawag dito. So, galing ka pala sa sales. So, ano yung what is the story behind dun sa vision na PGA, Philippine Graphic Artist? Okay. Saan nanggaling yun? Saan nag-root yun? Meron kasi akong yung co-founder ko, si Junar, actually na siya, he passed away recently. Nung meron kaming project before. Nakilala ko siya kasi may client siya, tapos yung client niya, parang ako yung naging nag-handle ng projects. Oo. Pero sobrang naawa ko na ang daming ginagawa nitong ni Junar. Tapos ang binabayad lang sobrang liit. So naisip ko eventually, parang sabi ko, June, gawa kaya tayo ng community. So that was 2012. Gawa kaya tayo ng community para kahit papaano ma-inspire natin yung mga graphic designers, matulungan, maturuan. And sabi na, sige, go ako dyan, okay ako dyan. So yun, finorm ko na yung PGA nung time na yun. So from tag dito. Ay nag-backtrack din ako nung kanina while I'm on the way dito. Naging member ako ng PGA 2022. Oh, okay. Oo, so naabutan ko yung mga paraffle, yung Wacom na tablet kasi dati din gusto ko maging graphic artist, digital artist like drawing. Kaso wala ako nung mga equipments. So nagdo-drawing lang ako by mouse. Kaso ang problema dito, ayaw sa akin ng digital. Ayaw sa akin ng digital arts kasi ayun nga. Pero ayun, going back dun sa topic natin. Yun pala yung story behind dun sa Philippine Graphic Artist na community. So ang next question ko is, how does your background in sales and management intersect with your work in the creative industry? Kasi considered ko sarili ko talaga ngayon as salesperson. Since the beginning. Gano'ng katagal yung the beginning. Pero yun talaga. Yeah. So, ang gusto kong ginagawa talaga, makakuha ng clients, matulungan sila sa mga mga requirements. So, doon ako natutulungan ng pagiging sales yung experience ko sa sales and yung sa management na rin kasi I handled sales teams before. Yeah. So, talagang nagagamit ko siya ngayon even sa agency. Yeah. Kasi tawag dito, maraming mga artists talaga na nag-i-struggle with communicating in clients kasi kung paano nila i-close yung deal, kung paano nila i-approach yung client kasi yung first call pa lang or first meet, very crucial yun eh. Like kung paano ka mag-introduce, paano ka mag-ano. So, pa-share naman ng parang like mga key points how to get a client. Okay. Oo. Sige. Kwento ko muna yung background ko. Okay, go. Kung bakit ko sinulat yung book ko na Yeah. Selling for Introverts, Quiet Confidence. Naalala ko when I was still working sa Unilever Philippines, yung boss ko noon, siguro after a week, sinabihan ako, Kap, tahimik mo, no? Sabi ko, paano ka makakabenta niyan? Dapat ang mga salespeople, magaling magsalita, maboka, life of the party. So parang nung time na yon, from then until now, na-realize ko, ano ba yung mga dapat gawin? That's why I started writing the book noong 2017.
Kasi alam ko yung pinagdadaanan, lalo na ng mga introverts. Mga creatives, usually naman mga introverts, totoo. diba? So, unang-una talaga is, of course, dapat ma-build yung personal branding. Sobrang importante. Doon ka magsa-stand out eh. So, for example, sa PGA na lang or sa Philippine Graphic Artists, may mga nagsa-stand out sa akin doon. Kasi naka-niche down sila or na-build nila yung personal brand. For example, okay lang ba mag-mention ng names? No. Oh, pwede naman. Para si Kit Lim, magaling na logo designer. Tapos puro black yung yung ano niya, yung pinopost niya. Oo. Tapos ang pinaka niche niya kasi mga sports apparels or sports brands. Okay. So talagang nagsistick siya. Tapos meron pa isa si Ann Beltran, o kahit nasa UK siya, nakilala ko siya kasi nagpo-post siya palagi ng motion design niya. So, talagang pag na-build mo yung sarili mo, napakilala mo sarili mo, medyo madali na eh. Madali ka na makakabenta. So, yun yung una. Pangalawa is, when you meet your clients, dapat talaga, alamin mo kung ano yung requirements. That's why you need to do a discovery call. Hindi ikaw ito yung lagi ko sinasabi na, dapat hindi ikaw yung interview ng client mo. Oo. Dapat ikaw yung mag-i-interview. Kasi pag ikaw yung interview, patay ka. Parang job interview yan. Naging job interview, no? From getting a client, naging job interview. Oo. So, by knowing kung ano yung pinaka-requirements niya, dun ka nagagawa ng pinaka-solution mo. Ano ba yung best solution for this particular client? Yeah. So, I guess yun yung 3 points. Personal branding. Second is discovery call. Third is yung provide the best solutions. Yeah. Ganda nun. Kasi ang tag dito, meron akong nabasa lately. Nakalimutan ko kung sino ang nagsabi nito. Being an artist right na, hindi na pwede daw yung pagiging tahimik as an artist. You need to be loud sa social media. You need to magpakilala ka. Sino ka. I-showcase mo yung work mo online and all. Kasi, ayun din yung dati kong dati kong mindset na ayoko magpakilala. Ayoko magpakita sa screen, mahihain akong tao. Di halata. Di ba halata? Di halata. Oo. Mahihain ako, totoo lang. Pero ayun. Tawag doon, ayun nga, sabi nga dun sa nabasa ko, hindi na pwede daw ngayon yung pagiging tahimik as an artist. Though, pwede naman, but let your creativity speaks. Let your output speaks. Tama, oo. So, yeah. So, tawag dito, how many years na, Kap, na nandito ka sa industry na ito? Okay. Nung sinimulan ko yung community, 2012. So, 13 years? Pagka 13 years. Yeah. Pagka 13 years ngayong October. So, kasi nga nung una kong finorm yung PGA, wala talaga ako sa industry. More on, nagwe-web design ako. Marunong ako. UX, Pero UI. yung co-founder ko talaga yung yung siya talaga yung graphic designer, siya yung logo designer. Ooh. Na talagang sinasabi ko nga sa kanya, ikaw yung most trusted designer ko. Kasi yung mga logo ko na visualize before, siya yung nakakapag Talaga? yung output na gusto ko, siya yung nakakagawa. So, 12 years as community builder ng creative industry, sa creative industry. Pero talagang sa sales ako eh. Pero nung pandemic, doon ako mas nag-freelance talaga ako ng graphic designer, social media marketer, Yeah. and sales manager nga rin ng realtors sa US. Yeah. So doon ako talaga, mas na-expose. Nung 2022? Tama ba? Mga kailan nga ba yung pandemic? Basta pandemic. Basta pandemic. Anong year nga ba yun? Ayun na yun. Actually, Kalimutan pinagsabay na ko natin yun eh. ng pandemic. Pinagsabay ko yun eh. Ako nun, head of sales ako sa digital marketing agency. Tapos nag-freelance ako. Eventually, sabi ko, mas malaki na kinikita ko dito Oo. Lahat. Resign na ako dito sa Tapos wala pang sakit ng ulo kasi sobrang sakit. Lagi kaming medyo hindi kami nagkakasundo. Ang dami naming nung boss ko dati. Although ang dami ko natutunan sa kanya, magaling talaga. Pero eventually I decided na kailangan kong mag-move forward na or mag-move on. I need to move on na dito sa dito sa current. So, tag dito, how do you manage your time? Kasi sabi mo nga, pinagsabay mo. How do you manage? Grabe nun, ang hirap nun. Oo. Nung schedule ko dati nun, 9 a.m. to 6 p.m.,
as head of sales. 9 Okay, okay. Tapos US yung clients ko nun. So magsa-start ako ng work doon 10 p.m. to 5 a.m. naman. Oo. So yung tulog ko, Paano ka natutulog? yung tulog ko, yun, 3 hours, 3 hours. 2 hours. Tapos pag lunch break, minsan may time, message na ako nung boss ko sa US, tulog pa. Napahaba yung tulog ko. Oo. Pero, ayun, ganun, parang talaga, medyo nag-sacrifice nung time na yun. Kasi hindi rin tayo bumabiyahe nun eh. Oo. Yun yung isang parang, although masama yung experience, nung before the pandemic kasi, naalala ko, grabe ilang hours ako sa kalye. Mas matagal pa ako sa kalye kaysa sa office at sa bahay. Lalo na sa traffic dito. Sa traffic, di ba? Grabe. Oo. From Makati to Novaliches. No ba? So, ganun ka, parang 10 to 12 hours nasa kalye ako. Tapos nung nag-pandemic, lahat talaga remote eh. Remote. So, ang dami kong mas nagagawa nun. Nakaka-workout pa ako Totoo. nun. Yun, naging ko nun. Naging cap. Cap. Naging cap talaga. Captain America. Let's go. So, grabe. Yung pala ang story nun. Pero, ang question ka lang dito is, like, what were the biggest challenges creative space in the past that are less prevalent today? Kasi knowing yung experience mo na that grabe yung experience na yung time talaga yung magi-speak doon eh. So, ano yung biggest challenges noon na hindi na siya very challenging ngayon? Siguro start natin dun sa compare ko lang yung 2012 or 2011. O sige, 2012 and before that. And ngayon. Kasi nga kaya namin stinart yung community para ma-educate yung graphic designers. So nung time na yun, yung nga parang nababarat ng client. Oo. Although ngayon ganun pa rin naman eh. Meron pa rin yan. Pero ang iba ngayon, mas mas Knowledgeable na. yung information nandun eh. Parang, nababarat ka dyan. May pwede ka na pagtanungan eh. Sa community, magtatanong ka, okay lang ba logo design 500 pesos? Ganun. So, may mga sasagot na dyan. So, mas na ngayon, yung information mas readily available. So, yun yung sa tingin kong pinaka-evolution. Dati talagang, para malaman mo yun, siguro, Seminar, seminar, workshop, lahat. tatanong ka sa kakilala mong senior. Oo. So, ngayon mas madali na. Yeah. Like, isang post lang na, how much kaya yung ganitong logo? For sa tindahan lang sa amin. No? Tapos, marami nang sasagot ka agad eh. Like, tag dito. Sa akin din, isa ako dun sa product nga nung sa community na yun. I was a member of PGA first before ako mapunta sa Filipino graphic designer. And malaki yung naboost sa akin doon na knowledge na Good to know. Ganito pala yung experience, ganito pala yung mag-pricing. Hindi lang pala yung 500 pesos poster, logo, etc. Lahat na for 500 pesos, papayag ka ba nun? Tapos may mga nababasa ako ng mga story and all. So grabe, so super important talaga na as an artist, magkaroon ka ng community. Kasi you will have magiging surrounded ka by the people na ka-level mo, mga starting, and yung mga considered as pro. Kasi, at isa dun sa mga nakausap ko dun sa PGA is si Sir Mark Eugenio. Shout out sa iyo, Sir Mark. Which is, Sir. tag dito, siya yung mga key person dun sa pricing namin ng Mangha Multimedia Production dati. Yeah, so, Sir Mark, boy pa rin ang Mangha Multimedia Production ngayon. So, salamat sa mga payos and advices. But above all, salamat Sir Cap kasi Thank you. kayo ang bumuo nun eh. without you, walang PGA, walang mga community, walang mga tulad ko na nagbe-benefit from that community. So, how has the rise of freelancing and remote work affected the creative industry in the Philippines? Again, available naman siya or ginagawa na yan. Noon So pa. talagang pandemic yung yung parang basis ko. Ginagawa na siya before the pandemic. Pero after the pandemic, dun talaga naglabasan Parang na. like, yung pandemic is like eye-opener yan eh. Diba? Ng mga opportunities na remote. Kasi dati more like, parang sa akin nung time na yun,
nung time before pandemic, ang alam ko lang na remote work is yung VA. Pagiging virtual assistant, mag-account ka, data sheets and all. Pero meron pa pala, Marami pwede palang mag-remote work ng graphic design. At ano na ngayon, nahihirapan na yung ibang brands. Kasi may sponsors kami, partners kami na brands. Tapos nagtatanong sa akin, Kap, baka may ma-refer ka mga graphic designer. Ang tanong lagi sa kanila kung office-based ba o remote. Kasi gusto na talaga ng mga designers. Remote na. Yeah. Nasanay na. So, pero I think naman ngayon may mga ibang bumabalik na rin talaga na gustong office. Office-based. Ako sa totoo lang, minsan namimiss ko yung office. Pero siguro, once a week, office. Pero wag araw-araw. Yeah. Lalo na kung ganong kalayo. Oh, lalo na yung biyahe. Yung biyahe talaga, yun yung pinaka, yung pinaka mahirap talaga nung Legit, time na legit. yun. No? Tawag dito, share ko lang yung experience ko dun sa remote and dun sa office base. Kasi, nung last year is nag-intern ako sa Dark League Studios. Shout out Dark League Studios. Napaka-solid na experience ko dyan. Tawag dito, ang experience ko is, before yung office base na internship ko, puro remote lang ako. Yan, graphic design dito, freelance, sa bahay lang. At your very comfort zone. Tapos magbi-video, videographer, syempre pupunta sa site, ganyan. Isang araw lang, ganyan. Pero nung napunta na ako dun sa office base, ang struggle ko dun is biyahe talaga. Biyahe talaga. I love working in the office. Kaso minsan medyo sabaw ako doon. May natawag nga ako doon, babae siya. Tapos tinawag ko na sir. Kasi nga, alam ko yung ginagawa ko doon, like, hindi na sa akin bago yung graphic design doon. Pero nakakasabaw kasi Tama. remote work siya. So, makikisalamuha ako sa ibang tao, sa biyahe and all. So, nagulat din ako, ba't ko nga ba tinawag na sir to? Natatawa na lang din ako kapag binabalikan ko yun eh. Pero I think, ayun nga, tulad nga nung sinabi, nung sa pinag-usapan natin, eye-opener talaga yun. Like, na-open yung eyes natin dun sa mga opportunities dun sa mga remote jobs. Pwede pala. and all. Pwede Pwede pala. And now, Even mas demanding na yung Oo. yung remote. Mas gusto na talaga yung remote. Oo. And even nung naalala ko nung time, before that, nung mga 2017, imagine yung meetings namin from Makati, pupunta kaming QC, pupunta kaming South, pupunta kaming Mandaluyong. Di ba? So, ganun, parang nauubos yung oras namin sa biyahe rin. Sa biyahe, oo. Pero nung na-realize namin, pwede palang online meeting. Pwede palang ngayon, online meeting na lang. Pero although, masaya pa rin yung mag-face-to-face, Yeah. di ba? Parang ngayon, Oo. di ba? Parang mas masaya pa rin na face-to-face kaysa yung mag-uusap lang tayo online. So, Oh, grabe yun. Parang inano niyo yung north-south. Parang magkabilang mundo ganun, yun na tinatravel nyo pa for business meeting, for proposal. Oo. Ngayon, pwede nang yung magpipitch ka ng design mo. Online na lang. online na lang. Yeah. Pwede ka messenger na lang eh. Messenger Ito yung na offer ko. Oh, lalo na kung tropa mo yung client mo. Ganito lang yun, pre, yung design. Okay na yan. 10,000 ha. 10 kyaw. Okay. So, move forward na tayo. So Kap, reflecting on your career, what's the most striking shift you personally witnessed in the way Filipino creatives approach their works or market themselves? Naalala ko yung conversation ko with Sir Joey ng Team Manila. Conversation namin the previous Yeah, recent lang yun. Kano ba? 2 weeks ago ba yun? So kinakwento niya doon na talagang dati may business card siya, nagtatawag or parang talagang pumupunta sa mga offices. Networking talaga. So ganun sila nakakahanap ng negosyo. Pero ngayon, dali na nga eh. Online Social na lang. media na lang talaga eh. Kaya na eh. Pwede na. As in, mabuild mo lang talaga yung brand mo. Marami nang mag-i-inquire sa'yo. And kahit ikaw yung ikaw yung mag-reach out siguro doon sa potential client, kung medyo kilala ka na, mas mas may tiwala na eh. Yeah. So yung importante kasi maano mo yung brand mo na pagkakatiwalaan ka na ng mga tao. Yeah. Kahit hindi mo pa kilala. Grabe. Kasi
kung compare dati no sa talagang maglalakad ka talaga. I mean, personal mong pupuntahan yung tao na to or lugar na to para lang makuha yung client na to. Ngayon talaga with the touch of your phone. Yun na eh. Oo. Yun na talaga. So, ang investment na lang ngayon for the artist is skills, internet, phone or gadgets nila, workstation nila. And pwede na silang magkaroon doon ng profit. Oo. Tsaka oras din talaga to look for prospects or leads. Yeah. Yun talaga rin, yung importante. Talaga, legit. Kasi lately, like, sineryoso ko kasi talaga yung freelancing ko nung mga nakaraan. So, nakaspam yung yung naka-top priority yung Independent Creative Agency of the Philippines. Okay. ICAP, yan. So, member din ako ng ICAP. So, ako dyan, tag doon? Popost Oh, ka? hindi po, naghahanap ng clients Okay, dyan. okay, Kasi okay. may minsan dyan magpo-post, looking for videographer here in ganyan. Looking for graphic designer. Send ka agad. Send it. Send the portfolio. Ito yung design brief. Ganyan. So, ganun na yung kalakaran talaga ngayon. So, grabe. Thank you sa internet. Thank you sa mga social media. Kasi, dumali yung buhay natin eh. Hindi na natin kailangan nung asim pupunta talaga. So, have you noticed a change in the type of creative services that are in high demand now compared to when you started engaging with the industry? Mga high demands. Kasi ngayon, ito, medyo nag-trending tong post na to eh. Yung parang yung iba kasi ngayon, hinahanap kuwari isang company, hinahanap niya buong, parang isang graphic designer, Marketing team ang hanap. pero marketing team yung hanap. So, yun yung isang nagbago ngayon talaga na kailangan din natin talagang educate yung mga companies na hindi ganun. Trabaho na yan ng 2-3 tao. Recently nga may nagtanong sa akin, Kap, baka may alam kang graphic designer. 45K. Oh, pwede yun sabi ko. Parang nasa isip ko pwede. Nakita ko yung job description, grabe. Parang pinaghalong sales, marketing, tsaka graphic designer. So sabi ko, Baka siya pa yung magpe-present or... baka mukhang siya pa eh. Actually, hindi naman. More on parang lilinisin niya yung leads. Mag-handle siya ng CRM. Tapos magpo-post, gagawa ng visuals, gagawa ng video. Ang dami ng Parang gagawin na talaga. yun hindi na lang din sales yun, parang HR na din HR yun. na rin. Parang ang dami talagang ginagawa. So sabi ko, bro, parang trabaho ng 3 tao to or more. Oo. So Department mahirapan tayo maghanap ng graphic designer na alam lahat yan. So, hindi na ako binalikan. Shout out sa'yo. Kung sino ka man. Kung sino ka man. Pero no name dropping, pero kilala mo ang sarili mo. Sana hindi niya mapanood. Sana hindi niya mapanood. Yeah, pero I think it's still an issue talaga ngayon no. Pwede siguro kung ganun, pero competitive yung salary. Oo. Hindi yung overloaded ka na sa task. Tapos ang baba pa ng mo. Parang pa yun? Hybrid. So pupunta pa sa Oo. sa client nila. Sa client pala nila yun. So hybrid So Hands up. medyo nasa isip ko nun kahit i-offer nito sa akin siguro 500,000 gagawin ko to. Parang hindi ko gagawin. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Parang Oo, sobra. Lalo na pag hindi sa mga corporate job or sa mga, lahat naman siguro yung meron siyang peak season. Paano kapag dumating yung December or November? Oo, grabe yun. Kawawa yun. Buti sana kung may plano na i-build talaga yung team. I-grow yung team. Na, kuwari next month or third month, may tutulong na sa'yo. Siguro Mabubuo yung pwede pa yun. department from him or her. Yeah. Pero senior na yun. Senior talaga na Senior position na yun. Hindi pwede din yung Grabe. So, next question is, what opportunities do you see for Filipino creatives to thrive in the current landscape? And in the current landscape, which is social media na talaga. Online na lahat. Baga digital world, digitalized na lahat ng transactions and all. So,
Tingin mo, Kap? For me kasi, ako tawag ko sa sarili ko, creative entrepreneur, sales captain, sa community builder. So, creative entrepreneur kasi ginagawa ko negosyo na yung creatives eh. Yeah. So, sa tingin ko, yung mga Filipino creatives ngayon, instead of just thinking na ay freelance ako, yung iba, freelancer lang ako, or graphic designer lang ako. May ibang ganun mag-isip Di ko sinasabing lang, Lahat. Yeah. na lang. Pero siguro if yung mindset mo mag-shift ka na creative entrepreneur ka, negosyante ka, mas parang mas marami kang magagawang projects, businesses, na kunwari, ikaw, for example, sabi mo nga hindi ka magaling or hindi ka pinalad Sa digital sa arts. digital arts. Yeah. Pero may clients ka na eh. Paano kung kailangan nila ng digital arts? Pwede mong i-offer na, kunwari, top mo yung ibang magaling sa digital arts. So, yun, isang pagiging creative entrepreneur yun na parang agency ka na rin eh. Na may mga may mga tinatap ka ng iba for you to provide other services. Na tipong, kwento nga nung isa, natatawa ako. Logo designer siya. Siya actually nag-design ng PGA na logo. Siya yung nanalo nun. Si Pepper. Shout out Pepper. Sabi niya, naalala niya, may time na kuwari, sasabihin niya, I'll talk to my finance manager or I'll talk to HR. Tapos, hindi alam nung kausap niya, nakasando lang siya. Tapos siya rin naman yung finance manager. Tipong ganun. So, pero, kasi, business yung parang mindset niya, negosyante siya. So, I think yun yung isang, para mas mag-thrive ka at mas marami kang maging opportunities. For me, ganun sana yung gawin ng mga creatives ngayon. Yeah. Hindi lang sila yung makukulong dun sa freelance. Hindi, treat na talaga nila yun as yung mas wider aspect. Doon sa, tag dito, yung look at the bigger picture. Oo. Tama. Na hindi na lang ito yung kaya mong i-offer. Siguro ngayon, hindi pa. Oo. Sabi nga ni Sir Simon, the power of pa. Hindi mo pa kaya yan. Gusto ko yun. Yeah. First time ko din narinig yung kay Sir Simon, sabi ko, wow, ang galing nun. So, ayun nga, hindi mo pa kaya yung ganito as agency, pero papunta ka na doon. Papunta na. Yeah, so, grabe, yun na yung yun na yung opportunities for Filipino creatives nowadays. Parang ngayon, sorry, share ko lang din. Wala akong videographer na, kuwari may nagtatanong, Kap, may ka ba? Parang sa video, ganun. Meron ako video editor, magaling, kilala. Ayun, nandun. Shout pero, out. Pwede pero ba natin yung shout out magsushoot and all, shout out kay Lad. Yes, sir. Lad Gutierrez. Lad Gutierrez in the house. Ayun, nandito siya. So, pag video editing, siya yung tinatap ko. Pero ngayon, parang nag-expand na nga yung creative entrepreneurship ko. Nandyan kayo. Parang kung kailangan ko ng team na sa video editing, videography, magsushoot and all, magaling sa lighting, yun na, may kilala na ako na maitatap. Yes, sir. Tap in na. Yun. Tap in nyo na yung Mangha. In-endorse yung sariling brand. Mangha Multimedia Production. Tinap in yung sariling brand. Pero, ayun nga, looking at it, ayun pala yung mga opportunities for the creatives nowadays. Yeah. So, next question is, how important is it for Filipino creatives to build a strong online presence and personal brand? Yan na talaga yung way. Even yung for example, ito I'm sure some of you heard this na for example, Virgin Airlines. Sino yung may-ari? Nalimutan ko. Hindi ko kilala. Richard Branson. Okay. So, pag titingnan mo yung personal brand niya, mas marami siyang followers kaysa dun sa company niya. Tapos Elon Musk. Tingnan mo yung company niya versus his personal brand. Mas maraming followers. Alright. So, by building your personal brand, Gets. ang dami mong ang daming opportunities na mas makikilala ka talaga. Na pwede nga yan, ito natutunan ko sa isang magaling din na personal branding expert. Pwedeng may personal brand ka, pero marami kang mga negosyo. At dahil malakas yung personal brand mo, malilink na kagad yung mga businesses mo. For example ako, dati meron akong, may ginawa kami ng brother ko, Brand of Brothers Coffee.
Hindi lang natuloy kasi yung yung operations ako yung nag-aasikaso. Ayoko ng operations eh. Pero gusto ko siyang ibalik. So eventually, gusto ko makilala as si Cap na nagtuturo ng LinkedIn, nagtuturo ng selling for introverts, may brand ng coffee, merong agency. So, gusto kong ganun, makilala ako. Yeah. Parang ano yun, parang dyan siguro papasok yung term na face card. Tama. No? Kasi, sino ka? Oo. Ano ka? Oo. Anong ginagawa mo? Ba't ka namin pagtitiwalaan? Bakit kami bibili sa'yo? Ba't namin i-inquire yung service mo? So, face card na talaga ang labanan ngayon. Parang tanong ni Captain America kay Iron Man. Ano yan? Ano yan? Hindi ko alam yung exact line eh. Exact. Parang Oo. kung wala yung armor and yung billion dollars, ano ka? So parang sagot ni, ang dami na sinagot eh. Parang actually rich man, sabi niya, tapos philanthropist. Ang dami na nasabi. So ganun, parang may personal brand na siya. Na kahit hindi siya si Iron Man, ano pa rin, ang dami pa rin niyang kilala siya at negosyo. Gets. So, grabe. Labanan na ng face card ngayon. So, what's your face card, creatives? Ano ka? Sino ka? Start nyo na magpakilala sa mundo ng digital world. Kasi, ayun nga, sabi nga, dyan na talaga. Sana, oo. We are, ang tag dito, embrace the modernization. Tama. Kasi hindi na lang, hindi na lang tayo yung pwedeng tahimik lang sa tabi or at our comfort zone na gumagawa ng mga creatives agendas natin. So, yep. So, tag dito, speaking of dun sa experience mo as in the field, so what are some of the biggest misconception that Filipino creatives have about business? Mga biggest misconceptions na as Filipino creatives. Usually kasi parang siguro i-connect ko na rin yung yung knowledge ko sa sales. Yung parang tipong creatives ako, gagawa na lang ako ng gagawa. Drawing na lang ako, design na lang ako. Pero hindi nila iniisip yung sales. So yun yung isang biggest misconception na parang design lang ako ng design, makakabenta na ako. Hindi ganoon eh. Maraming steps yun. So yun yung isang way. Parang yung iba ang daming nag-give up. Kasi hindi man lang sila nag-try magbenta eh. Hindi nila binenta yung service nila. Hindi man lang nila binild yung personal brand. Hindi man sila nag-create ng content para makilala sila. So for me, yun yung isa na misconception. Kasi kailangan talaga na kahit magaling ka, dapat marunong kang ibenta yung sarili mo. You have the skills. Kumbaga sa tindahan, ito yung paninda mo eh. Paano mo ibebenta? Tama. Tapos di naman lingid sa ating kalaman. Medyo saturated na yung market nowadays. Ang dami nag-offer ng graphic design. Paano? So, tindahan mo, paano mo yung titinda yung produkto mo? Tapos may mga kasama ka diyan na nagtitinda din ng same product. So, paano ka mag-stand out doon? Grabe. Ayun pala yung biggest misconception. Dati kasi ang term ko pa is, di ko pa alam yung post-production na paano gagawin lahat to. Ang ginagamit ko pang term dyan is edit. Okay. Sabi ko, kapag may kinakausap ako, ganito lang mag-edit niyan, ganyan. Ngayon, ang ano pala doon, ang tamang term is post-production. Sa post-production natin dalihin Ganda yan. papakinggan. Mas professional tingnan saka hindi amateur. Yes. So, tawag dito. So, yun yung mga biggest misconceptions. Tingin mo, Kap, nowadays, ano yung pinaka-problema? What's the biggest problem of the Philippine creative industry right now? Ano pa rin yung usually nakikita ko kasi na mga post sa PGA, ito yung basis ko Kasi syempre ako yung nag-a-approve nun Although ngayon, buti na lang meron ako. Sikat pala yung nag-a-approve nun. Meron nang tumutulong sa akin na mag-approve. Kaya minsan umaabot ng 400 pending posts Kasi ako yung nag-approve. Ganun karami. So, pero ngayon, parang nakikita ko kasi, ang usual is yung pricing. Pangalawa is, parang hindi nila alam kung saan mag-aaral.
o paano sila gagaling. Pangatlo is, hindi nila alam kung saan maghahanap ng work. So yung pinakatatlong problema na nakikita ko. And yun yung tinatry kong isolve. Even yung mga kilala kong communities. For example, Filipino graphic designers, creative incubator. Ganun yung ano nila, yung parang objective nila talaga na tulungan natin sila na saan ba mag-aaral. Ito, ganito. Mag-offer tayo ng free webinars, mag-offer tayo ng paid workshops. Saan makakahanap ng work? Ayan, ang dami nagpo-post. Pero tulungan din natin na dapat yung post ng job is legit and yung naman, yung worth it. Yeah. Kumbaga. Or And ano na ba yung ko? Nalimutan ko yung isa. go lang. Ayun, pero ayun, yun yung sa tingin kong common problems na dapat ma-solve din ngayon. Yeah. Yung pricing pala sabi ko. Kasi yung pricing naman, siya yung parang sinasabi ko nga palagi na parang yan bakery versus bread talk. Magkakaiba tayo ng pricing. So for example, ikaw, for sure, magkaiba yung presyo mo sa talagang nagsisimula pa lang. As in yung wala pang clients. And iba rin yung presyo mo sa 10 years na sa industry. Professional. Kasi ang galing na Yeah. So itong nasa 10 years na yung nasa 10-year industry na, hindi naman siya ma-affect kung magbaba ka ng presyo Kunwari, or magbaba yung beginner ng presyo. Kasi itong beginner na to, Iba yung market niya. iba yung market niya Yeah. Parang, kunwari papapiliin ako, may pera ako kunwari. Kailangan ko ng magandang video. Kanino pipili? Beginner na 1,000? O sa'yo kunwari na 10,000 na alam kong magaling. Baka mali, baka mura yung sinabi ko. Nasa ganun na yung ko. Nasa ganun na yung rate ko nowadays. So, of course, ikaw yung pipiliin ko kasi gusto ko yung magandang output Even yung sabi ko nga, may nag-post kasi ng logo designs niya sa 500 lang. Tinanong ako ng isang moderator sa PGA. Kap, approve ba natin to? Grabe, baka marami magalit kasi 500 lang yung logo niya. Sabi ko na lang, hindi sabi ko parang hindi sama-sama ako pero hindi ako market niyan. Siguro merong mag-grab ng parang i-hire siya. Pero kung ako yan, hindi ako magpapagawa ng logo sa kanya kahit libre pa. Kasi hindi ko gusto. Hindi niya ako market. Yeah. So safe ka kumbaga, parang kahit na ba magbaba ng presyo yung iba. Yeah. Alam mo naman na yung skill level mo ganito, dapat confident ka. Kumbaga, parang mangisda ka sa tamang pangisdaan. Tama. Yun. Oo. Kasi, ayun nga, coming from dun sa illustration na yun, if nasa professional level ka na, huwag kang dito sa shallow level ng ng market. Oo. Doon ka sa mas deep, go deep. Tama. Yung iba pang sorry, dagdag ko lang din. Go lang. Yung iba pa, sobrang affected Parang, pero pag tinanong mo naman, Legit. binebenta mo ba yung service mo? Hindi. Hindi naman pala. Naghahanap ka pa ng clients. Hindi naman pala. So, ba't ka maging affected? Oo. Tapos, may naalala akong nag-post na kasi, yun, may kinorekt ako. Parang may sinabi ako na dapat hindi kayo, na-affect sa mga pricing na ganyan. Tapos sabi nitong isa, kasi may real estate group na nagpo-post ito yung itong guy na to. Tapos sabi ko, hindi lang naman yan yung mo, yung target market mo. Di lumayo ka dun or lumabas ka ng market. Hindi lang naman sila yung realtors marami pa. So, ayun. Okay. Kasi pag nagbabrowse ako sa mga communities, ang daming drama. Bakit ganyan pricing mo? Bakit ganyan? So ako, parang na-entertain ako habang binabasa ko yun. Hindi, iba kasi yung market niya, ganyan. So, tawag dito, unknowingly, kahit na kinukuha ko siya as in-interpret ko siya as entertainment, natututo ako. Naging aware ako dun sa mga nangyayari sa mga fellow creatives ko. Kasi, dun din naman ako nagsimula. Tama. Na kung mapapansin nyo dun, ako yung dun sa PGA. Sabi ko nga dun sa mga nakarang kong podcast, sa mga communities, makulit ako. Nagtatanong ako dyan, o kaya sa mga comment section, nagda-dive ako dyan. Nagtatanong-tanong ako, bakit ganito, bakit ganyan? Ayan. So, grabe ang person. So, yeah.
So move on na tayo sa ating next question. So what are the key qualities and mindset that leads to success in the creative industry? No, coming from you, Kap, na grabe, super, for me, looking at you, super established na nitong taong ito in terms of dito sa creative industry. Sana. Magdilang anghel ka sana. Yeah. Pero, for me, key qualities and mindsets. Unang-una is, dapat continuous improvement. Talagang tuloy-tuloy ka lang mag-aral, tuloy-tuloy ka lang gumaling sa sa field mo. And if you can learn other things, pwede rin. Why not? Di ba? May tinatawag ngayon, although hindi ko naman siya masyado nire-recommend. Baka lang gusto nyo. May term ngayon na full stack creator. Full stack creator. So, anong ibig sabihin? Ngayon, lahat parang alam. ngayon ko lang Lahat alam. Parang marunong mag-video edit, marunong mag-graphic design, layout, marunong mag-email marketing, marunong magbenta, marunong mag-content. So, ang dami. Full stack creator talaga. So, Grabe pero, yun. of course, ako kahit papaano, hindi ko sinasabing magaling, pero kahit papaano, may knowledge ako sa mga nasabi ko. Pero, siyempre, kung i-compare mo sa yung video editing skills ko, malayo, ganun. Pero still, continuous improvement lang, continuous learning. Lalo na ngayon, ang daming available tools na pwede natin magamit. Na pag hindi mo inaral, may iwan ka talaga. For example, yung AI. Kung hindi ka parang mag-adapt na aralin mo rin yung AI, baka maiwan ka. So dapat matutunan mo rin gamitin. Pero of course, hindi yun yung solution na video editing, bato ko sa AI. Ito na yung sir. Gamitin mo pa rin yung expertise mo. Yeah. Diba? May pa rin, may human touch. Human may touch artistic pa rin. touch pa rin. Ayun, tama. Tapos so yun, continuous improvement. Pangalawa is abundance mindset. Abundance mindset. Alright. Yung abundance mindset kasi, tayo kasi nasasanay tayo na for example, naku, ang daming designers, ang daming creatives, ang konti ng clients. Pero ito't lagi ko tinuturo sa LinkedIn, sabi ko. Ang LinkedIn may 1 billion users all totoo. over the world. Totoo. Kailangan mo lang maghanap ng 3, 5 na clients doon. And okay ka na. So hindi pwedeng sabihin na wala ng kliyente, ang dami mong kalaban. Marami pa, maraming nandyan na potential. So dapat may abundance mindset ka. Yung mindset mo na there's enough for everyone. There's more than enough for everyone. Parang kung meron kang scarcity mindset. Yung tipong, kunwari, buffet. Kung may scarcity mindset ka, mangunguna ka dun sa buffet, Kukunin mo. kukuha ka, maapaw yung pagkain mo, parang mauubusan ka na. Pero hindi ka naman mauubusan. Hindi naman, Diba? So, dapat may abundance mindset ka. Sige, mauna na kayo. Di ba ganun? Una na kayo. Ako bahala dun sa lechon. Oo. Di ba ganun? Kasi naranasan ko din yung parang scarcity mindset. Yung like, nakikita ko yung mga kasama, kukuha na sila ng client. Ako wala pa. Tenga ako ngayong buwan Kasi Ayun. may mga, as a student, masaya na ako na isa or dalawang client. Isang buwan, okay na ako dyan. Pero yung pag nakikita ko yung mga kasama ko, lalo na pag wala pa akong client that month, wala pa ako. Sige na nga, kayo na bahala. Yeah, pero I like that yung yung abundance mindset. Question lang regarding kasi ang mostly ng audience ng Creatives Podcast is students. Okay. Yeah. So what are your advice to those katulad namin. Katulad ko, ako din student. Student pa rin ako, hindi lang nag-aaral. Ay, joke lang. Nag-aaral ako Seryoso ako nag-aaral. Pero jokes aside, what are your advice for those creative students nowadays? Talaga yun. Ulitin ko yung continuous improvement talaga. Tuloy-tuloy Ganun pa lang. rin. Tuloy-tuloy lang talaga Yeah, mag-aral. true. Tuloy-tuloy lang na mag-improve. Mag-aral ng new tools kung kailangan. Ang daming updates ngayon. So aralin mo rin. Learn from those na nauna sa'yo. True. Na magaling na pinagdaanan na. Learn from those na may successful creative studio na or creative agency. Yeah. Para eventually mag-succeed ka. Pero wag mong mamadaliin.
Enjoy mo yung yung process. Enjoy mo yung process. Parang learn as much as you can. Try to find clients or work. Depende. Hindi natin alam. Yung iba kasi gusto work pa rin eh. So, yun yung enjoy mo yung process. Pero wag naman yung enjoy na wala ka nang ginagawa. Oo. Enjoy mo na naghahanap ka ng kliyente. Alright. So sabi mo nga yung 'di ba kanina na parang naku yung kilala ko may client na ako wala. Pero siguro kung mas dinagdagan mo yung reach out mo nun o mas dinagdagan mo yung content mo, baka may nakuha kang client nun. Which is nangyayari sa akin minsan na pag nag-reach out ako, uy, potential client na to. Oo. Compared kahapon na wala akong potential client. So, nag-reach out ako ng 5. Uy, may 2 ng potential na naman. So, ganun. Talagang enjoy mo yung process and learn as much as you can. Yeah. Ang tawag dito, share ko lang din yung opinion namin nung kasama ko na videographer. Correct me na lang if we are wrong or what. Sabi namin is, pre, ang galing. Kasi yung mga considered as malulupit, yung term kasi na malulupit. Mga malulupit na nasa creative industry. Kami na nasa photo and video coverage. Yung mga yun, hindi pumapasok, no? Oo, pre, hindi ka na din pumapasok eh. May shoot ako eh, ganyan eh. Pero, ayun. Anong take mo dun, Kap? Yung dun sa statement namin na yun na, yung mga malulupit, wala sa school. nasa nandun na sa field, inunahan na. Pwede naman sabihin na malulufate, pero mas magiging malufate ka pa kung tinuloy mo yun. Legit. Kaya tuloy mo ha. Yes. Tinatapos po namin, Kap. Kaya nga sabay kaming hindi gagraduate this year. Next year pa kami gagraduate kasi may mga backlogs kami na kailangan namin balikan. Oo. Yeah, pero ayun nga, true din yun na iba yung may skill ka, tapos iba pa rin yung may credentials ka rin from the university or school na pinapasukan mo. Kasi parang matalim na yung sword mo eh. Pero mas tatalim pa if you have these credentials and all. Okay. So, move on tayo sa ating next question. Eto na, ang nararanasan ng lahat. Walang exemption dito. Creative block. Or, creative block or procrastination nga sa ibang term. So, as a creative, we often encounter a creative block or a long-term procrastination. So, how do you deal with this creative block? Hindi nangyayari sa akin. Oh. May exception na pala, guys. Hindi nangyayari kay Kap. Creative block? Ako, ito lagi ko sineshare sa sa podcast, sa PGA Boys Night Out. Nagiging mas creative ako pag naglalakad at nagda-drive. Oh. Ang dami kong na-build na Actually, yung PGA, nung naisip ko, nagda-drive ako. Talaga? So, nung parang build kaya ako ng community. Ayun. Parang doon ko, kasi mahilig ako mag-drive. So, may friends nga ako sinasabi, Kap, okay lang tumawag o nagda-drive ka? Alam na yun, no? So, either walking, running, lalo na dati, and yung driving, nakakatulong sa akin na mas maging creative. And at the same time, may mga pegs eh. Pwede ka tumingin ng ideas sa iba. Na, for example, nung nagsisimula si Alex Hormozy ng video niya, ang ganda ng video editing So, ang daming gumaya nun, di ba? Daming gumaya, pero branding mo pa rin. May sarili kang touch doon. May sariling color. So, yun yung sa creative block. Yung sa procrastination, hirap niyan eh. Ang hirap niyan talaga. Pero, ito nga nung years ago, kausap ko yung isang best friend, sabi ko, alam mo, pag nagpo-procrastinate ka, isang solution lang talaga, gumalaw ka eh. Kuwari, nanonood ka lang ng TV, ganyan. Dahil years ago, na-depress ka kunwari. Kunwari. Na-depress ka. Lumabas ka. Lakad-lakad ka, tumakbo ka. Basta gumalaw ka. Kasi pag nakasteady ka lang na nakahiga o nag-iisip, walang mangyayari. Talagang magpo-procrastinate ka. Labanan tapos mo talaga yun. maaawa ka pa sa sarili ko. Ano ba itong ginagawa ko? Ganun. So,
True. Move. Move. Yun siguro. Move yung it. isa kong ano. Move it, bro. Move it, guys. your ass. Ganun. Move your ass. Start moving. Yeah. So, ayun, kasi, tag dito, hindi talaga, walang exemption dyan eh. Nararanasan yan lahat ng creatives. Yung tawag nga namin dun sa, yung term namin sa photo and video coverage. Pre, medyo sabaw ako ngayon, pasalo. Wala akong maisip na mga shots. Paano ko ipapapost tong debutant natin? Ikaw na muna. Ayun nga, so shout out Sir Ricky. So yun, yung sabaw, hindi talaga may iwasan yung times na sabaw ka. Sabaw ka this time, sabaw ka this moment. So, yeah. So, para malabanan yung procrastination, move your ass. Move your ass, guys. Okay, so let's move on to our next question. So, what skills do you believe will be the most crucial for creatives to develop in the coming years? May mga ano pa ba? Bukod dun sa pagiging creative entrepreneur, meron pa bang iba? Or yun na yun? Kung possible, kung wala ka pang team, yung nga yung sabi ko kanina, try mo maging full stack creator. Oh my gosh. Try mo maging, kasi paano ka magbe-build ng personal brand? Paano ka magpo-post? Paano ka magbe-build ng followers mo o ng list mo, email list? Kung hindi ka marunong at kung wala kang team. So, kailangan mo maging full stack creator. Which is importante para ma-build mo talaga yung brand and yung business mo. Grabe. Ang dami, pag pinapahinggan nyo si Danco, for example, yun yung turo niya eh. Full stack creator. Yun yung future. I like that Kasi ang alam ko lang ngayon, multimedia artist. Oo. Pero ganda na full stack creator, di ba? Full stack creator na ba ako? Hindi ko alam. Hindi ko pa... Kayo pre, nasabi niyo bang full stack creator na ako? Email, nag-email ka? Hindi. Oh, Ay, kulang na emailing. lang. Yan. Ginagawa ko yan. Like, magbibigay ako ng proposal for video coverage. I-shoot namin. Makakonsider na ba yun as emailing? Hindi pa. Iba pa yun. Email marketing talaga na parang... Hindi ko pa na-explore yan. May followers ka na eh. May listahan ka na parang... sila na yung bibili ng ano mo. Eventually, bibili nila yung service mo. Okay. Siguro, hindi ko pa na-explore ang email marketing. Grabe. Nakakaano yan, parang yung pagiging full stack creator, yung iba dyan tataas kilay. Tataas kilay dyan kasi... Definitely. Ba't ako magiging full stack creator, graphic designer lang ako? Bakit ako magiging ba't mo sa akin ipapagawa yung video shoot? Hindi naman ako videographer. No? May sagot ako dyan. Ano yan? Eh di wag. Wag. Oo nga. Wag mo tanggapin. Awol is the key. Ay, sorry. Hindi, pero Awol is the again, para sa brand mo yun Hindi para sa client yun Para sa sarili mo yun. Kung wala kang team, ano pang ano mo? Kung gusto mo talaga mag-succeed sa sa industry ngayon, yun yung kailangan mong gawin eh. Yeah. Kailangan mong, sabi mo nga kanina, mag-ingay. Paano ka mag-iingay kung hindi ka nag-video edit? Paano ka mag-ingay kung hindi ka nag-content? Diba? So, Grabe. kailangan mo yun for yourself. Kailangan nyo yun for yourselves. Yes, sir. Yeah. Grabe. Which is, alam ko, nabanggit ko din to nung last year, nag-conduct kami ng seminar, Creatives Podcast, nag-conduct ng seminar sa STI Nova. Creative Revolution, ang tawag namin doon. Nasabi ko din yun dun sa mga audience namin na hindi ka lang, sa panahon ngayon, hindi ka lang pwedeng isa ka lang. Hindi ka lang pwede na graphic designer ka lang. Kailangan marami kang may offer na skill. Marami kang ma-offer na service sa clients mo. Lalo na ngayon na, saturated na yung market. But, tulad nga ng sinabi mo kanina. Hindi pa yan. Hindi ako naniniwala. Hindi. Hindi totoo yun. Na like, may client, magkakaroon ka kasi napakadaming opportunities out there. Ilang tao ang nagsisimula ng negosyo sa isang araw? Yun pa lang Yun pa lang isipin natin At ilang graphic designers ang ilang tao ang nagiging graphic designers sa isang araw. So siguro i-match mo yun. Yeah. Baka mas marami yung nagtatayo ng negosyo kaysa doon sa graphic designers. Or creatives. Do the math, guys. Yes. Oo. Yan, hindi tayo maubusan. Move your ass. Move your The word for the day is move your ass. Move your ass, creatives. Totoo yun kasi galaw-galaw. Galaw-galaw kasi
Ayun nga, wag mo lang, sayang yung ano eh. Sabi nga dun sa isa sa mga napanood ko is the most valuable asset that you have is time. Tama. Time. You have the time to connect with your potential clients, time to build your portfolio, time to build your skills and all. And just sharing sa akin, mas nauna akong i-build yung ano. Before ko malaman yung community, before ko malaman na pwede pala akong kumita dito, naunang na-build yung skills. Okay. Yeah, and big shout out to Send the Word of Life Global Outreach, which is our church, na yan talaga yung pinakabumatak sa akin sa graphic design. Monthly may key visual kami doon. So, Nice. ako doon, bata pa lang ako noon, like, ilang taon ba ako noon? 2021? Bata pa ba yun? Considered pa ba as bata yun? Pero yun, mga ganong edad na, ay nga, nabatak ako dun sa graphic design and video editing nun. So yeah, salamat Send the Word of Life for trusting me and to that. And shout out din sa mentor ko, si Pastor Jomar Tibe, for entrusting me in that responsibility as Synchronized Media Team Head. So yeah. So, move your ass. Okay, so let's move on. Lastly, with your experience in digital ad agency, how do you see the future of digital marketing impacting creative professionals? Again, yun na yung future eh. Para makilala mo yung isang creative professional, dapat makita ka sa digital marketing. So, social media man yan. Digital world, yeah. SEO man yan. Digital world. Tama. Digital world. Just to give you an example, may nagpagawa sa akin may pinaayos yung branding. So, rebranding. Nag-message sa akin recently. Kap, ayusin mo naman yung brand ko. Walang hingi-hingi ng portfolio or anything. Okay, sige. Wait lang. Magkano yan? Siya yung nag-approach. Oh. Wow. Although nakilala na nila ako Grabe kasi. yun. Oo. Pero hindi ko ka-close So, nakilala ko sa workshop ni yung pinag-usapan natin kanina na isang content creator. Yeah. So, nag-attend kami doon. So, yun, nag-message lang sa akin. Kap, papaayos ako. Una, papaayos ako ng logo. Pwede ka ba? Sabi ko, oo. Tapos sabi ko, gusto mong ayusin na natin yung pati branding mo lang. So, Rebranding visual design, pati yung positioning and all. Sabi niya, okay, sige. Ayun. Ano na yun, no? Pero Parang- hindi ko na pinakita yung portfolio. Kasi parang nako-connect na kagad ako si Cap, may PGA, Philippine Graphic Artists, community founder. Yeah. So, siguro maraming alam yan sa gano'n. Si Cap, nagko-content. Meron pag isang case na tinanong ko, kasi meron isang networking event akong inattendan. Tapos, ang dami naming agencies. Nag-message sa akin kinabukasan, sabi sa akin, Kap, meet naman tayo sa restaurant, gano'n. Pag-usapan natin yung requirements namin. So, nung nandun kami, tinanong ko, anong reason bakit sa dami-dami naming agencies doon, ako yung Kinausap. minute mo. Sabi niya, kasi ikaw yung nakikita namin online. Pati yung asawa ko na hindi kasama nung networking event. Ikaw yung nakikita online. So, kilala ka na namin okay, sige. Ayun. So, talagang may advantage pag Advantage talaga. online pag nakikilala ka na online. Kapag kilala ka na, more like kaliwaan na. Kaliwa, yung term na kaliwaan, wala nang intro-intro. Tara na, gawin na natin to. Let's close the deal. Grabe. Alright, so, yeah. Ito na yung mundo ng creatives nowadays. Digital world. So, kanya-kanya ng way yan to kung paano mo ibebenta yung sarili mo. How will you offer your service? Kung paano ka, yung face card. Tama. Yeah. So, how will you present your face card creative? Sa mga nanonood ngayon, paano mo ipepresenta ang sarili mo sa digital world? Tama. Paano ka aangat sa mga kasama mo? Paano ka aangat dun sa market? Yes. Okay, so that concludes our Q&A session. So, thank you guys for your insightful. Thank you for your insightful answer, and I hope this has been informative and enjoyable for the audience. Because grabe, it's totoo ngayon, genuine to na it's an honor to have Thank you you. here in the Creatives Podcast. Kasi
tingnan natin Sino ba to? Sino ba to si Angelo? Sino ka? Sino ka, Angelo, para i-invite si Cap. So, yeah. So, we are really grateful talaga to have you here in the podcast. So, before tayo mag-end, no, what's your, the ultimate final advice to the creatives? 2 years ago, I think, I coined this term uncapped potential. Kasi nga, cap. Yeah. So, ang ibig sabihin lang nun, although hindi ko gagawin ngayon, remove your cap, remove the cover, para yung limitations mo, parang maging limitless ka. Yeah. Learn new things, meet new people, continuously grow, and have the right mindset for you to succeed in this industry. So, Yes, sir. thank you. Uncapped your potential. Uncapped potential. Yes. So, grabe. Maraming salamat, Sir Cap, Thank you. for being our guest right now. So, right now, we truly appreciate them taking the time to share their knowledge with our listeners. So, right now, meron kaming ibibigay na merch exclusively for our guest. Ayan. So, this shirt is exclusive talaga to for Small the ba guest. yan? Small? Naka yan? Yep. Small to. Small for to. Ayan. Baka hanging. Ang ating Creatives merch Thank exclusive you. for the guest or mga naging guest ng Creatives Podcast. Ganda, So, ganda. iilan lang ang meron yan. Oh. At facts lang, wala kami niyan. Kasi napunta yung budget namin sa mga guest and all. So, yeah. Ganda. Yes, sir. So, yan. Nandyan yung aming Creative Revolution. Hindi naman kayo nainggit, ha? Hindi naman. Magpo-produce Ganda na na lang shirt ko. kami ng consumer-friendly consumer products namin. So, ngayon, it's time to know where can our listeners find more of your work. So, drop your social handles and all. At Cap Hernandez sa LinkedIn, at Cap Hernandez sa LinkedIn. I think sa Facebook yata at The Cap Hernandez. Oh. Kasi meron ng may-ari nung Cap Hernandez. Pero Yeah. just look for Cap Hernandez. Siguro naman makikita niyo yung Lalabas na yun, nakasalamin. basta yung nakasombrelo, yung gwapo, yung Cap Hernandez. Yeah. So bago tayo matapos, kasi matatapos na yung ating segment Pero more like personal to na question. Ano yung gusto mong i-share right now na kahit kailan hindi mo pa na-share sa mga seminars or guesting nyo? Baka may gusto kang i-share. Baka maiyak ako niyan. Baka maiyak ka. We can be a bit personal, or you can pass. Kasi siguro more on medyo na-share ko na to sa post. Yung anong tawag dito? Anong tawag doon? Yung moment na nasa ilalim ka. Anong tawag doon? Down moments, struggles, day ones. Nalimutan ko yung term. Basta yung pinaka-down ka. So, kasi rock bottom moment. Yeah, okay. Yun. Rock Nagkaroon bottom. kasi ako years ago ng rock bottom moment. As in talagang parang nawala lahat. Hindi ko na lang share lahat. Baka umiyak ako. Pero as in nawala halos lahat. Pero nagkaroon ako ng parang sinabi ko sa sarili ko after a few days of yung talagang, kasi nagmukmuk talaga ako noon sa kwarto, umiiyak, nagkulong talaga ako. Rock Talagang bottom nandun ako sa talaga. room, rock bottom talaga. Pero may parang nagsabi sa akin ayaw ko na lang gawin spiritual or anything. Pero mukhang mukhang spiritual talaga. Sabi sa akin, parang it will be okay. It will be okay in the future. Tapos, It will be okay. after a few days, yun na, dumating na yung magagandang opportunities. Doon ko nakuha yung work na kasi tagal kong after ko nag-resign sa Unilever, nabakante ako nagnegosyo ako noon Tumulong ako sa negosyo ng family. Nabakante ako noon. So wala akong work, di ako nakakahanap ng work. As in tenga.
Tenga talaga. Nung nasabi na nga sa akin na parang ano, or parang may message sa akin na it will be okay. Parang nakuha ko yung ano, tumawag sa akin yung San Miguel na San Miguel Corporation. Oo. So, ayun, nag-work ako doon. Nakuha ko yung job. Tapos nawalan din ako ng kotse noon. Ayun, sakto, may pakotse yung San Miguel. So talagang ano siya. Sabi nga niya, no, yung magandang cartoons sobrang nakarelate ako doon na parang kung nasa rock bottom moment ka, the only way to go is up. Kasi nasa pinakababa ka na eh. Yeah. Ano pa, saan ka pa papunta? Tataas ka rin at tataas. So, yun. Yeah. Yung siguro medyo personal and at the same time, I'm sure may mga nakaka-relate at hopefully makatulong sa sa mga nasa rock bottom moment ngayon. Yes. Kasi ang pinaka purpose ng Creatives Podcast is to expose yung skills, paano mo magigain yung skills na to, experience and all. But meron sa YouTube kasi, ako graduate ako. Graduate ako sa YouTube Kahit ako University. Yeah. So matututunan mo din yung skills. Matututunan mo din kung paano. Pero like yung mga tulad nun, yung sa shinare mo na story is yun yung mga hindi mo matututunan sa mga tutorials and all. Kasi ano na yan kung paano mo lalakaran. Tama. Yeah. So, maraming salamat Sir Cap for sharing that experience, sharing Thank that you. story. And ako personally na-inspire ako dun sa story na yun na it will be okay. Guys, it will be okay. Grabe. So, if you want to support us individually, you can follow us in our respective socials linked in the description below. Okay. So, maraming salamat ulit Sir Cap for having me. us. Thank you. Woo, grabe. Thank you talaga for this opportunity. We are really grateful to have you here in the podcast. So, before tayo mag-end, salamat Bagong Pilipinas Studios and to their incredible staff for the hospitality and this opportunity for allowing us to record here. So, salamat sa lahat ng mga nasa behind the camera. It's been a fantastic experience for us. So, we will greatly appreciate your interaction as it will help us reach our fellow creatives. Anyways, this has been The Creatives, starting a creative revolution. Together we create, together we rise. We are creatives. Let's go. All right.